Alam ko po, ready na po tayong lahat na purihin ang ating Panginoon. Alright, isang malakas na balakbak para sa Panginoon ngayong hapon. Come on! Lahat po na nauuhaw sa Panginoon, umawit! Come on! Here we go! Give you praise to Jesus! Come on, village! Everybody now! Masyado nga pala paligid, pero matinig sa loob ko. Pagod na ang kaluluwa sa iyong lahiga. Hindi sapat ang lakas ko, hindi sapat ang alam ko. Kung wala ka, Panginoon, ako'y wala rin. Kumuse, kaya tatawag ako kahit mahina, kahit babasag ang tinig, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng usan na uuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Sa bawat hakbang ng paa ko, ikaw ang direksyon. Come on! Sa bawat tanong na walang sagot, ikaw ang tugon. Hindi ko hawak ang bukas, pero hawak mo ako. At sapat na yun, sigaw mo! Sapat na yun! Here we go! Sa dilim man o liwanag, ikaw ang aking awit. Sa luha marugala, sa iyong kanyapin. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng usan na uuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Come on! Everybody jump! Bigay po natin ang ating papuri sa Panginoon ngayong hapon. Come on! Sa higaan ko, ikaw ang alaala sa kalagitnaan ng gabi. Ikaw ang hinahanap para sumikat ang araw. Ikaw ang Diyos na hindi bumibitaw. Hindi ko hawakan ang pangarap, isusuko ko ang lahat. Hindi kayang iligtas ang sarili. Sigaw mo! Ikaw lang ang tapat. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang, Jesus. Tulad ng usan na uuhaw sa tubig, pulong ako
Ikaw ang sigaw, ikaw ang awit. Panginoong Jesus, Ikaw ang lahat. purihin po natin ang Diyos sa iyong papuri, sa iyong tagumpay, sa iyong kalahatan, Panginoon. Ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa na sa iyo po'y nauuhaw, Panginoon o Diyos. Ngayong hapon po, Panginoon o Diyos, narito po kami sa iyong paanan. Panginoon, maging sa gitna ng ilang ng aming buhay, sa gitna ng disyerto ng aming buhay, mananatiling nakataas ang aming mga kamay, mananatiling sa iyo'y susunod at sumusunod, Panginoon. Hindi dahil po sa aming lakas, kundi dahil po sa iyo, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Dahil po, Panginoon, sa iyong panawagan, O Diyos. Panginoon, hayaan mo po na ang mga uhaw ng aming mga kaluluwa ngayong hapon, na tanging ikaw lang ang siyang lunas, ay magkaroon ho ng kasagutan. At hayaan mo po ngayong hapon, manatiling uhaw ang bawat isa, araw-araw. Sa mga awit po ito na aming aawitin, Panginoon, ikaw lang ang aming kasapatan. Salamat po. Awitin po natin sa Panginoon ang mga awit pong ito. Natikman ko ang biyaya mo, Jesus. Buhay ko'y binago mo. Sa puso ko'y pinatawa. Pag-ibig mo ang nagligtas sa akin. Ininis mo ang puso ko, Panginoon. Tinawag mo akong anak. Ngayon ang nais ko lang, Jesus, manahan sa iyong kaharian. Ikaw ang puso ko, ikaw ang tanging kailangan ko. Uhaw ako sa'yo, Panginoon. Ikaw ang buhay ko. Mukha mo ay nais makita. Balang araw, haharap sa'yo. Uhaw ako sa'yo, Jesus. Ikaw ang pag-asa ko. Hanggang sa araw na ika'y makita. Hindi titigil ang puso ko. Ikaw lang, wala na ng iba. Ikaw lang ang hanap ng kaluluwa. Nang sakita ka ng harapan, ang aking puso sa'yo magpapahinga. Uhaw
presensya ng Panginoon. Habang inaawit po natin ang mga awit pong ito, kung paano po yung kung paano po yung isang usa ay nauuhaw po sa isang batis. Ayun din po yung uhaw nating kaluluwa. Ang Diyos ang siyang nais. Kung hindi pa po natin naranasan ang kauhawang ito sa Panginoon, yun pong kauhawan na, Panginoon, mamamatay ako pag hindi kita naranasan. Sapagat ang ating pong mga kaluluwa ay dinisenyo ho ng Diyos. Hindi ho para hanapin ang mga secondary things. Ambition, pangarap, mga bagay po na hindi talaga makakalunas ng ating espiritual na kauhawan. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, that I am the living water. Ako ang tubig ng buhay. At ang sino mang uminom, kailan may di na mauuhaw. At ang sino man pong nauuhaw sa hapong ito, ang sabi ko ng Panginoon, come and drink. Come and drink. Ang uhaw pong yan ay hindi ho kayang lunasan ng ibang bagay. Sapagkat ang ating mong kaluluwa ay dinisenyo ho ng Diyos para po sa Kanya. At sa Kanya lang ho natin matatagpuan ang lunas ng uhaw pong ito. At habang inaawit po natin ang awit pong ito, sabihin po natin sa Panginoon, Panginoong Hesus, Ikaw lang. At sa piling mo, hayaan mo na ako po'y manahan at masapatan ang uhaw pong ito sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus. Tuloy ho tayong umawit sa Panginoon ngayong hapon. Sa piling mo ay nais na manahan. Tinawag mo ako sa gitna ng kabuhawan. Sa buhay kong ito'y ikaw ang kasapatan. Ikaw, O Diyos, na walang hanggan. O Diyos, hangad ko'y pagsamo mo. Pusong uhaw ay nais na uminom sa piling mo.
kasapatan, Panginoon. Ikaw ang aming kalahat-lahatan, O Diyos. Pag maranasan ka, Panginoon, O Diyos, ay tunay nga po, walang kapantay, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin lamang po namin, Panginoon, sa buong buhay po namin. Sa araw-araw po ng aming buhay, Panginoon, O Diyos, patuloy niyo po kaming buhawi. Araw-araw. Nang sa gayon po ang aming mga puso, kaluluwa, pagkatao, O Diyos, ay araw-araw pong lumapit sa iyo, Panginoon. Araw-araw po, Panginoon, hangarin ka, Panginoon, O Diyos. At hayaan mo po, Panginoon, sa amin ng paglalakbay, Panginoon, maging sa disyerto ng amin ng buhay, hayaan mo, Panginoon, na mapapurihan pa rin na yan yung dakilang pangalan. Na mapapurihan pa rin, Panginoon, ay dakila mong pangalan. Na may tangal ka namin, Panginoon, anumang sitwasyon ng buhay po namin. Namin nung sa paglalakbay po sa gitna ng ilang, alam mo namin na nandun ka. Alam mo namin, Panginoon, na ikaw ay sapat. Alam mo namin, Panginoon, nakasama ka ho namin. Kaya, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy na maglalakbay, patuloy na mauuhaw, patuloy na magpupuri, patuloy na lalapit sa iyo, patuloy na itatanghal ang iyong pangalan, maglilingkod. Salamat po, Panginoong Yesus. Ika'y dakila, banal, walang hanggan. Sa iyo ang papurit pagsamba. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa hapon hong ito. Salamat po, Panginoon, sa mga awit. Awit ng pagsamba. Salamat po sa pag-abot niyo sa bawat isa. Katagpuin niyo lang ho ang bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Buksan niyo ho ang aming mga puso. Buksan mo ho, Panginoon, ang mga kaisipan. Usakin niyo ho, Diyos, ang mga nagmamatigas, Panginoon, sa inyong harapan. Baba niyo ang lahat ng aming pagmamataas. Panginoon, ang aming puso, ang aming hong isip, ang aming hong kaluluwa. Ito balima ho sa inyong salita. Ang inyong salita ay walang hanggan. Ang pag-ibig niyo ay walang hanggan. Kayo ay Diyos na walang hanggan. Sinasamba ho namin kayo sa hapong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Gandang hapon ho sa ating lahat. Diretso na ho tayo sa ating pag-aaral. Tayo ho ay nandoon ho sa Roma, Gs. At last time po ay pinag-aralan ho natin ang Romans 1-3. Si Coach po ang nagturo noon. At tinalakay niyo ho ang self-righteousness ho ng tao. Kung bakit ho hindi kinilala ho ng bansang Israel ang Diyos, samantalang sa kanila na ho binigay ang dami ho nilang privileges, pero hindi nila, ang dami ho, sobrang dami nun. Nandoon ho ang law binigay ho sa kanila. Kumbaga, sa kanila ho nanggaling ang Kristo at tagapagligtas, pero bakit hindi sila naligtas? Sa madali hong salita. Bakit? Anong nangyari? Bakit nila tinalikuran yung Messiah? Ba't nila tinalikuran si Jesus? Dahil ho yun sa kanila hong self-righteousness. At ganoon din ho sa atin, kung bakit ho tayo hindi natin kikilalanin ng Diyos, wala hong iba kundi dahil ho sa ating, at tingin, sabihin nga ho natin, self-righteousness. Yung tingin ho natin sa sarili natin, tayo ay,
matuwid. Ano ho? So may mga tao ho na buong buhay ay nagsisikap, buong buhay naglilingkod, pero sa dulo, pakiramdam nila ay malayo pa rin ho sila sa Diyos. Madami hong ganyan. Ito ho yung pinakamasakit na kalagayan ho. Yung akala mo nasa tamang daan ka, pero naliligaw ka na pala. At ito ho yung iyak ho ni Pablo para ho sa kanyang mga kababayan sa Romans 10. Ang Israel ho ay hindi ho mga taong walang pakialam sa Diyos. Pansinin ho natin ho. Sa katunayan ho, sila ho ang pinaka-religious na mga tao sa mundo. Nung time ho na yon, sila ho yung may hawak ho ng tipan. Di ba meron, nasa kanila ho yung Old Testament eh. Sila ho yung may pangako ho ng Diyos, sila ho yung may kautosan. Sa kanila ho nang galing yung Ten Commandments. At sa kanila ho nang galing yung mga propeta. Kaya kung mayroon ho na dapat hong nakakasiguro sa langit, sila na ho yun. Pero alam ho sabi ni Paul, sila ho ay napahamak. Sila ho ay, pag pinag-aralan ho natin yung Leviticus, Deuteronomy, ang dami hong babala ng Diyos doon. No? Ang dami hong babala ng Diyos na pag sila ay lumayo sa Diyos, ay sila ho'y mawawasa. Kaya ho, ang dami hong pagkakataon ho na sila ho ay dumanas ng pagkawasak, at parusa ho ng Diyos. Bakit ho? Paano ho nangyari na ang mga taong may hawak ho ng mapa ng Diyos ay hindi ho nakarating ho sa Kanya? Ito yung pag-aaralan ho natin ngayon. Maaari ho bang basahin natin yung Romans 10, 4-8? Basahin lang ho natin, may 1 ho ba? Yung 1 na lang basahin natin mula sa 1. Para alam ho natin yung background niya. Mga kapatid, ang pinaka-nanais ng puso ko ay idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo masigasig? Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Malinaw naman pag binabasa ho natin. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Sabi ho dyan ni Pablo, ni Moises, huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyong mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Alam niyo kung doon sa pagbasa ho natin, meron hong 3 bagay, kung bakit ho napahamak ho ang Israel. At pag tinignan natin, bakit ba natin pinag-aaralan tong Israel? At bakit natin iniisa-isa, verse by verse, ang Bible? Diba nagtatanong kayo, bakit natin lagi na lang iniisa-isa? Kasi yun ang sabi ng Diyos. Teach them, diba? Teach them the whole counsel of God. Nang ibig sabihin, alin ba yung counsel ng Diyos? Di ho yung salita ho niya. Kaya iniisa-isa natin sabihin, the whole counsel of God. Kaya tanong ko kanina, paano nangyari na ang mga taong may hawak ng mapa ng Diyos ay hindi nakarating sa Kanya? Tanungin nyo nga yung katabi nyo. Paano yung mga tao na may hawak ng mapa ng Diyos hindi nakarating sa Kanya? Tanungin nyo nga yung katabi mo, naunawa mo ba yung tanong? Diba? Tanungin nyo, itong mga Israelita ho, dito na ho nanggaling yung Kristo, sa kanila na ho nagsimula sina Abraham. Ang dami na ho nilang nalaman tungkol ho
sa parating hong tagapagligtas, pero bakit ho sila napahamak? Alam niyo kung bakit? Ang sabi ho ni Pablo ay ignorance. Sabihin ho nga ho natin, kabangmangan. Pero hindi ho ito yung, yung hindi ko alam dahil wala nagsabi. Hindi ho yun. Ito ho yung sinasadya hong pagkabulag. Pinili ho nila na huwag hong makinig. Kaya ho sa verse 2, mayroon ho silang sabi ho doon sa verse 2, basahin nga natin dyan. Sabi doon, for I can testify about them that they are zealous for God. Meron ho silang zeal, masigasig ho sila. Kung tutuusin nga sa bagong Tagalog, gigil na gigil ho sila sa kanilang relihiyon. Gigil na gigil ho sila para sa Diyos. Pero ang problema wala ho sa tama hong kaalaman. Yun yung sabi doon eh. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Imagine nyo tumatakbo ho kayo noon, mga 110 km per hour sa isang marathon. Tapos binilisan nyo palalo yung takbo nyo. Ang problema parang ganito yung Israel eh. Tumatakbo sila kasi sobra nilang, sobra yung gigilo nila para sa Diyos. Para silang nagmamarathon, tumatakbo sila 110 kilometers per hour. Alam niyo kung gaano kabilis yun? Bawal na yung sa expressway. Kaya lang pabaliktad yung daan nila eh. Mali yung direksyon na tinatakbo nila. Yun ang trahedya ng Israel ay babala sa ating lahat. Lalo pa ngayon, di ba? 23 years daw tayo, 23. Alam niyo yung takot ko? Ang takot ko ay 23 years na tayo, pero baka Israel na tayo. So sila tumatakbo sila, kaya lang, palayo mali yung direksyon. Kaya every step you take is a step further away from the goal. Hindi sapat yung pagiging, kasi sila, religyoso talaga sila eh. Hindi sapat yung pagiging masipag sa church. Maaari kang maging seryoso sa iyong pananampalataya, pero seryoso ka rin nagkakamali. Listen, gusto ko kaya alam nyo, di ko naman kayo masisi kung saan kayo galing pag Sunday, o kaya kung saan kayo galing pag Saturday. Pag tinitingnan ko naman lahat dito, wala naman bago. Wala namang bago eh. Kaya kakausapin ko na kayo na isa pamilya. Pag Saturday di ko alam, di ko masisi kung saan kayo galing o kung ano ginawa nyo. Pero ang hiling ko lang sana, pagdating ng Sunday, gising kayo pag nandito. Yung kaluluwa nyo gising. Alam nyo kung bakit? Kasi 23 years na tayong tumatakbo. Ang takot ko, baka Israelita na tayo. May tatlong dahilan ng kanilang pagkakamali. And i-identify lang natin yung ugat nung sakit nila. Sabi ni Paul, may tatlong malalaki bagay na hindi nila naintindihan ng mga Israelita na ito. At kapag mali yung pundasyon sa tatlong ito, ang buong building ng buhay ay babagsak. Kaya gusto ko pakinggan nating mabuti para ma-check natin ang ating pundasyon. Kasi pag mali ang pundasyon, bagsak tayo sa bandang huli. Number 1 sa 3A. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sa English ay, since they did not know the righteousness of God. Mas maganda sa English eh. Sabi dyan, since they did not know the righteousness of God. Yan yung unang dahilan. Ang unang dahilan ay ang kanilang kamangmangan sa katuwiran ng Diyos. Bakit tayo nagpupumiglas na iligtas natin ang ating sarili? Bakit tayo nagpupumiglas na iligtas ang sarili natin? Simple lang Kasi hindi natin kilala kung gaano kabanal ang Diyos. Simple lang Since they did not know the righteousness of God.
Kasi ho, we imagine God, na yung standards ho ng Diyos ay mababa ho. Minsan ho, ginagawa ho natin parang tao ho ang Diyos. Iniisip ho natin, ang kabanalan niya ay parang grading system ng school. Pakinggan ho natin. No, na basta mabait ka, kaysa magnanakaw ho doon sa kanto, pasa ka na. Kaya nga ho, di ba yung dinidiscuss ni Coach na self-righteousness? Yun ang self-righteousness is only possible, when you minimize God's holiness. Kapag humababa ang pagtingin ho natin sa katuwiran ho ng Diyos, feeling ho natin, maaabot ho natin yun, sasabihin natin, mabait naman ako. Diba? Nagdadasal naman ako. Diba? Mas okay naman ako kaysa iba. God ho is not mostly good. Listen, simple lang ho eh. Bakit natin, madami ho sa atin, bakit tayo self-righteous? Simple lang, kasi ang tingin natin sa Diyos, mababaw ho ang pagtingin natin sa kabanalan ho ng Diyos. Yun lang ho eh. Diba akala natin, grading system, pag 75, pasa na. Diba? Pag 90%, diba, pasa na. Mataas na yun. Pero sa Diyos, 100% ho, 100% holy. Ang hinahanap mo ng Diyos ay 100% perfection. Maunawaan natin yon. Gusto ko hong maunawaan natin na ang kabanalan ho ng Diyos ay naghahanap po sa atin ng 100% perfection. 100%. Naunawaan niyo ho ba yon? Kung gaano ho kabigat yon? Pagdating ho sa Diyos, ang gusto ng Diyos 100%. Bawal magkaasala kahit 1%. Alam niyo ho ba yon? Kahit 99% ka ng mabait at mabuti, bagsak pa rin ho yun sa Diyos. Yun ho yung problema ho ng Israel. Hindi ho nila naiintindihan ng kaluwalhatian ho ng Diyos, ang righteousness ho ng Diyos. Ang katwiran ho niya, ang kabanalan ho niya. Kaya ho sinabukan ho nilang magtayo ho ng mga sarili ho nilang katwiran. Yan ho eh. Kaya nga ho sabi dyan, and sought to establish their own. Di ba parang nagtayo ka ng monumento ho sa sarili mo, sabi mo sa Diyos, no, tingnan niyo ho ako, look at me Lord. Yan ho eh. Look at how many ministries I've finished. Tingnan mo Panginoon yung mga nagawa ko. Yan ho eh. Ang tama hong postura, alam niyo ang tamang postura ho, ay yung kagaya ng postura ni Ezra. Ano sabi ni Ezra? O Lord God, Thou art righteous. We cannot stand before Thee. Kaya nga ho, alam nyo, hanggat feeling ho natin ay meron ho tayong ambag sa kaligtasan ho natin, hindi ba ho natin nakikilala ho ang Diyos? Alam nyo ho, kailangan maunawaan ho natin. Ito kaya nga, ang dalangin ko habang mag-aawitan tayo, Panginoon, ipaunawa mo sa amin na Ikaw ay Diyos na banal. Kasi pag naunawaan natin ang Diyos banal, yung katiting na kasalanan ho natin, hindi uubra. Kahit gaano pa ho kabutihan ho natin, hindi ho pasado ho yun sa Diyos. At maunawaan natin, hindi ko kaya. Pangalawa ho, hindi ho nila naintindihan ang ginawa ni Kristo. Romans 10:4. They did not submit to God's righteousness. 4. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Sa Tagalog, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan, kaganapan o katapusan, katapusan, end. Upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang pangalawang kamangmangan ho ng Israel ay tungkol ho sa provision ho o yung binigay ho ni Kristo. Hindi ho nila naunawaan yun. Sa King James ho sabi ay, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Nais ko hong bilugan yung kaganapan. Dito naman ho, yung culmination, ang ibig sabihin ho niyan ay end. Sabihin natin end. Sabihin natin katapusan. Sa Greek ho, ang salita ay telos. Ibig sabihin,
katapusan, boundary. Kaya ho, kung ikaw ho yung isang tao, na sawa na sa pressure, na kailangan mo hong maging perfect para mahalin ho ng Diyos, ito ho yung mabuting balita ho para sa inyo. Sabihin nyo nga ho ito, Christ is the finish line. Kailangan nung mag-sink in ho yun sa atin. Christ is the finish line. Si Kristo na ho ang tumuldok sa sistema ho nung kailangan mo hong i-earn yung salvation, na kailangan mong paghirapan ho yung kaligtasan. He ended that era of self-salvation. Tapos na ho yun. Kaya nga ho, ang tanong mo, bakit naging offensive si Jesus sa Israel? Bakit sila ho natisod sa Kanya? Kasi ho, winasak ho ni Kristo ho yung sistema ho ng religious pride ho nila. Kasi grabe ho mga Israelita. Grabe ho mga Hudyo pagdating ho sa kanilang religion. Noong time na yon. Noon nagpunta ho si Jesus para sabihin ho doon sa mga religious people na yung best nila is not enough. Sabihin nyo ho doon sa katabi nyo kahit natutulog, your best is not enough. Sabihin nyo pa, your best is not enough. Kaya nga ho, if you don't see God's holiness, you will never see your need for a Savior. Naunawaan ho ba natin? Hanggat hindi ho natin nakikita at naunawaan ho yung kabanalan ho ng Diyos, hindi ho natin makikita ang pangangailangan ho natin sa tagapagligtas. Pipilitin ho natin na iligtas ang ating sarili. Naunawaan ho ba natin yon? Di ba madami sa atin nagsasabi, okay lang ako. Di ba? Tandaan ho natin, a low view of God always leads to a low view of Christ. Pag mababa ang tingin mo sa Diyos, mababa ang tingin mo kay Kristo. Alam niyo, sabi nga ni Jesus, pakinggan lang ho natin, sabi ni Jesus, ang nangangailangan daw ho ng doktor yung merong sakit. Kaya ho, di ba? Sino nangangailangan ng doktor? May sakit, di ba? Kaya ho yung mabuting balita para sa mga taong aminado na sila ho'y hungkag, na sila ho'y bankrupt, na sila ho ay hindi enough. Naunawaan niyo ho kung bakit paulit-ulit ko sinasabi yun na ang Diyos ay banal, para maunawaan natin na hindi tayo sapat, na never tayo magiging 100%, na never nating masusunod 100% ang utos ng Diyos. And ang pag 99%, 99.99, bagsak pa rin ho yun sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. Kaya kung pag naunawaan ho natin yun, pakikita ho natin sa sarili natin, kailangan ko ng manggagamot dahil ako ho ay hungkag. Pangatlo ho, hindi ho nila naintindihan ang paraan ng pananampalataya. Basahin lang ho natin Romans. Ito na ho yung huli. Romans 5-8. Ito yung paraan ng pananampalataya. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Listen, ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Malinaw naman ho yan eh. Ang tumutupad daw sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang bababain si Kristo? Huwag mong sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo? Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyong mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Ang huli hong dahilan ay ang kanila hong kamangmangan sa place of faith, kung saan yung paraan ng kanilang pananampalataya. Akala ho nila ang katwiran ay nakukuha sa paggawa. Ay gano'n natin, akala ho nila ang pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ho ng paggawa. Ang pananampalataya ho, sa totoo, ito ho ay tinatanggap sa pananampalataya. Sabihin nga ho natin,
ito ay tinatanggap sa pananampalataya. O kasi akala nila katwiran, makukuha mo yan eh. Pag ginawa mo to, ginawa mo yan, makukuha mo yung pagiging matuwid. Ano ba yung sa madaling salita ng pagiging matuwid? Pagiging tama sa harapan ng Diyos. Ang totoo, tinatanggap po ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinakita ho ni Paul, na kahit si Moises ay itinuro ang dalawang paraan na ito, Una, yung paraan ng kautusan, ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Ang condition ho dito ay do. Ibig sabihin, gawin mo. Ang taong gumagawa ng bagay na ito ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Ang ibig sabihin, gawin mo. At huwag kang magkakamali. Naunawaan ho ba natin? Kasi kapag nagkamali ka sa isa, bagsak ka na sa lahat. Yun eh. And this path is impossible. Pero yun ang paraan ng pananampalataya, verse 6 to 8, dito sinabi ni Paul, huwag mong sabihin sa puso mo, sino ang aakyat sa langit? Ito, pakinggan nyo. Ito yung meaning niyan. Kasi hirap po ako na anong meaning nito? Diba, huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Pakinggan natin. Sino ang bababa sa kailaliman? Bakit sinabi ito ni Paul? Dahil ang paraan ng pananampalataya ay hindi mahirap. Hindi mahirap. Hindi mo kailangang umakyat sa langit. Yan ang ibig sabihin. Hindi mo kailangang umakyat sa langit. At hindi mo rin kailangang bumaba sa lupa, sa ilalim ng lupa. Bakit? Hindi mo kailangang umakyat sa langit kasi si Jesus bumaba na. Naunawaan natin. Si Jesus nagkatawang tao na at hindi mo kailangang pumunta sa ilalim ng lupa, sa Seol, kasi nabuhay na si Kristo. Naunawaan natin, sinasabi ni Pablo, madali lang. Hindi mo na kailangan pumunta sa langit para kuhanin si Kristo. Bumaba na siya eh. Hindi na ka na kailangan pumunta sa libingan ng mga patay para buhayin si Kristo. Nabuhay na siya. Kapag pinilit nating iligtas ang sa atin sarili sa pamamagitan ng gawa, pakinggan nating mabuti, tinatanggihan natin ang ginawa ni Jesus. Alam niyo, lungkot lang eh. Ang lungkot lang kaya nga ginigising ko kayo pag may natutulog. Bakit? Kasi nakakalungkot eh. Kasi minsan matagal na tayong magkakasama pero hindi pa rin naunawaan itong bagay na ito. Pinadali na nga ng Diyos ang kaligtasan. Hindi mo na kailangang akyatin si Jesus sa taas, sa langit, o sa ilalim. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Kaya alam niyo ang nakakalungkot, matapos maituro itong mga to, tapos hindi mo na unawaan, yun nakakalungkot yun. Tapos ipipilit mo pa rin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, na kailangan mo maging mabuti. O pananampalatayaan ko si Kristo, pero kailangan ko pa rin gawin itong mga trabaho na ito, mga gawa na ito, na mabuti, para makumpleto ko ang kaligtasan. Ibig sabihin hindi tayo naniniwala na 100% na ang ginawa ni Kristo ay kumpleto na. Pag pinilit natin sa sarili natin na kailangan kong gawin itong mga bagay na ito, plus pananampalataya kay Kristo. Kasi ayaw kung dumating ang isang araw, sasabihin nyo sa akin, o maririnig ko galing sa inyo, na sasabihin nyo, ang kaligtasan, pananampalataya kay Kristo, plus gawa ng mabuti. Pag ginawa nyo at sinabi nyo yan, hindi kayo nakinig. Ngayon, sinasabi na nga ni Pablo eh. Pag ganyan, tinatanggihan mo yung ginawa ni Kristo. Ito na nga, sinasabi na nga ni Pablo, ang pananampalataya ang kaligtasan, hindi siya mahirap na mahirap na quest. Napakalapit lang nito. Sinabi na nga dyan, verse 8. Anong sabi sa verse 8? Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe. This sa English, the word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. Diba, ang salita ay nasa bibig mo at nasa puso mo. It is accessible. Ang ibig sabihin niyan. Hindi ito para sa mga super spiritual.
No, hindi ho ito para doon sa mga super spiritual na tao lang. Ano ho, ito ho ay para sa lahat ng naniniwala. Balik ko tayo doon sa 4. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Sapagkat si Kristo ang kaganapan, sabi ko kanina, o katapusan, telos, end. Sabihin nga na ulit natin, end. No? Upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Si Kristo daw ho yung kaganapan. Hindi lang ho ito basta theological theory. Ito ho ay pagpapalaya. Isipin ho natin yung bigat ng mga bigat ho ng pasan ho ng mga relihiyoso hong tao. Isipin ho natin, wala hong katapusan na obligasyon. Lagi hong may guilt. No, lagi hong may takot na baka hindi sapat ang ginagawa ho nila. Pero ito ho si Kristo. At sinasabi ni Kristo, stop trying to earn what I freely give. Di ba ito sinasabi ni Jesus? Stop trying to earn what I freely give. Stop climbing. No, stop paying. Stop pretending. Just believe. Kasi kaya nga ho, ito napakaganda ho nitong verse na ito. Super ganda ho ng verse na yan. Kasi ho, pinapalaya ka nito eh. Baka madami sa atin na naglilingkod dito kasi akala nila para approve sila ng Diyos. Hindi. Sabi ho dyan, sapagkat si Kristo ang katapusan ng kautusan. Hindi ho natin masasunod ang kautusan 100%. Kaya si Kristo na ho yun. Upang ituwing na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Stop paying. Stop pretending. Just believe. Manampalataya ka lang. Ano daw ho yun? Pag nanampalataya ka kay Kristo, wala na hong iba eh. Ano daw ang mangyayari? Ituturing kang matuwid ng Diyos. Ang sarap po no? Ang sarap po doon. Tandaan ho natin ang katuwiran ho ng Diyos ay hindi iginagawa doon sa mga achiever, kundi sa believer. Sabi ho sa Roma 3:20, ang kautusan ay hindi nandyan para iligtas ka. Ang kautusan ay nandyan, para ipakita kung gaano tayo ho kadumi. Tandaan ho natin ang law, yung kautusan, yung mga, alam niyo ba yung kautusan na sinasabi dito sa Bible? Doon na lang muna ho tayo sa 10 Commandments. Huwag na lang muna natin padamihin yun. Yung 10 Commandments, wala hong nun. Wala hong makakasunod nun. 100%. Kapag ginawa ho natin yun, 100% na sunod natin, ligtas na tayo, kaya lang wala hong makakagawa nun. Kasi ang linaw ho ng Roma eh. Ang lahat ay nagkasala at walang sino man, ang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat. Ibig sabihin, lagpak ko tayo dun sa kautosan na yun. Wala akong o hindi ka nga pumatay, pero naisip mo naman, papatayin ko yung walang yan. Yun din ho yun eh. Kasi sabi doon eh, kasama ho yun doon. Wala ho tayong takas. Kaya nga ho ang kautosan, it is accuser. Inaakusahan ho tayo ng kautosan. Ang kautosan ho nandyan para ipakita ho kung gaano ho tayo kadumi. Accuser ho siya, not a savior. Kaya nga hinuhubaran ho niya tayo sa ating mga ilusyon eh. Pero pagdating ho kay Jesus, ang ating hong guilt, listen, ang ating guilt, alam mo yung mga ginawa mo sa buhay mo? Alam mo yung nakaraan mo, kilala mo sarili mo eh. Simula pagkabata, alam mo, bukod pa ho doon sa totoong minana nating kasalanan kay Adan. Yung guilt ho na yun, kung yun hong law ay ina-accuse ho tayo, pinapakita ho yung ating guilt, pagdating ho kay Kristo, yung ating hong guilt, ipinako ho sa krus. Ipinako ho sa krus. Sabihin nyo nga sa katabi no, pinako sa krus ang kasalanan mo. Lahat. Sabihin nyo sa katabi nyo ng totohanan. Sabihin nyo,
ang kasalanan mo ipinako sa krus. Lahat nung nanampalataya ka kay Jesus. Kaya nga ho, pinapalaya ho tayo. Ang sarap po nung gano'n. Ang sarap po ng feeling kasi never ho natin magagawa. Never ho natin na magagawa ho yun. 100% na mailigtas ho ang sarili natin. Pero si Kristo ho, ginawa niya ho yun. Matuwid ho tayo sa harapan ng Diyos. Ano lang ho? Sumampalataya ho sa Kanya. So verse 8 ho, sabi, the word is near. The word is near you. It is in your mouth and in your heart. Napakaganda ho nito. Ano ho, ang Diyos ho ay hindi ho naglalaro ng hide and seek. Pagdating ho sa kaligtasan, hindi ho siya nagtatago-tago, hindi niya itinatago. He has brought the message near. Ang mabuti hong balita ho, naririnig lang ho natin. Maririnig natin, malapit ho, hindi niya itinatago. You know, ang ibig sabihin niyan, it is not hidden in a secret mountain. Pinapangaral ho yan openly. Sabi ho dyan, in your mouth means it's familiar. Narinig mo na. Pinag-uusapan na, in your heart means it confronts the inner person. Kaya nga ho, it's pressing on your conscience right now. Kaya nga ho, yung mabuting balita na naririnig ho natin ngayon, ramdam ho yan sa loob. At ito ho yung sabi ng gospel. Ito yung sinasabi ng gospel. Do not attain. Do not achieve. Do not climb. Do not perform. Alam niyo kung ano sabi ng gospel? Believe. Manampalataya ka lang. Ano ang pananampalatayaan? Manampalataya ka na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. At muli siyang nabuhay. Tinapos niya na ho lahat. Tapos na ho lahat. At pag nag-umpisa ka ho, nag-umpisa kang panampalatayaan yon, totoo may magbabago sa loob mo. Alam mo yan. Mararamdaman mo yan. Malalaman mo yan. Ang isip mo, ang puso mo, iba ho yan. Magbabago ho yan. Alam niyo ho, 23 years na ho tayo ang The Avenue. At alam niyo yung takot ko? Kung meron ho akong iniiyak sa Diyos, ang takot ko ho ay baka madami pa sa atin hindi totohanang nakakilala sa Panginoon. Na nandito lang ho tayo kasi masaya. O minsan 20 years na ho tayong nandito pero hindi natin totohanang nakilala ang Panginoong Yesus. Na yun ho mga kabataan natin, nandiyan lang ho sila kasi nakasanayan na ho nila eh. Pero hindi ho nila nakilala ng totohanan si Jesus. Hindi ho, ang takot ko ho, yung hindi ho alam ng ating mga kabataan na kailangan nila ng Diyos. Na kailangan nila ng tagapagligtas. Yan ho yung iniiyak ko eh. Kasi 23 years na ho, generation na ho yan eh. Isa na ho generation yan. Si Gideon nga ho eh. Ako pa ho nagpapatulog dyan, buhat-buhat ko, baby ho yan eh. Eh ngayon, ang laki na. 23 years, 20 years is a generation. Eh yung mga kasama ho natin na nag-iumpisa ho ng The Avenue, nung nandoon ho tayo, tanungin ho natin sarili natin, yung mga anak ko ba na lumaki na, kamusta ho sila? Kilala ba si Jesus? Ang pananampalataya ba nila ay dala lamang ng pananampalataya ko? Kaya ba sila nagpupunta dito dahil pinipilit ko, dahil sinabi ko. O inangkina nila yung pananampalataya ho nila. Na nakilala ho nila, natagpuan nila si Jesus. Yan ho yung takot ko eh. Kaya ho, andun tayo sa wilderness run. Alam niyo ba yung wilderness run? Kanina lagi ko naririnig, Panginoon, na pagdating ho namin sa ilang, sasamba ho kami, ganyan, na kahit dumaan ho kami, kahit nandito ho kami sa ilang, sasamba ho kami. Ang problema ho sa atin, wala ho tayo sa ilang. Wala ho tayo sa ilang. Kasi ho, sobra na ho natin komportable.
Kaya ho yung church natin, para ho tayo nandun sa church as usual. Nung manonood ng pastor na umiiyak, kikilabutan sa kanta. Pero hindi ka ba natakot? Baka yung anak ko, baka yung mga kabataan namin nakasama. Baka yung pananampalataya nila, dala-dala lang namin. Wala ho silang sariling pananampalataya. Hindi nila nakilala si Jesus. Kaya okay lang ho tayo eh. Kaya ho yung wilderness run, calling ho natin yan. Wala ho tayo sa wilderness. Wala ho tayo sa wilderness. Kasi kita naman ho yan eh. Kasi kung nasa wilderness ho, tayo nag-uumapoy ho. Ang bawat isa. Hindi mo na ho kailangan pang ano yun eh. Hindi mo na kailangang suyuin, invited, pilitin na maglingkod sa Panginoon. Sobrang natin komportable eh. Kaya yung mga pangarap natin, ang liliit na. Hindi ko alam sa inyo, no? Hindi ko kita kung nakakilala kayo sa Panginoon ng totoo o hindi. Pero dalangin ko, nakakilala ko kayo na unawaan mo na kailangan ko ng Diyos. Ayun yung prayer ko, no? Paunawaan ng bawat isa na hindi ko kaya on my own. Nailigtas yung sarili ko. Hindi ko kaya. Kaya kailangan ko si Kristo. Kailangan ko si Jesus. Hindi si Jesus plus, kundi si Jesus lang. Hindi ko alam, yung iba sa atin baka ho takbo ng takbo, ano ho, sa para patunayan ho na mabuti ho tayo. Kayong iba ho, gusto hong patunayan sa Diyos na karapat-dapat ho siya. Saka na ko a-attend, pag okay na ako, saka na ako babalik sa Diyos. Kapag okay na ako, kapag hindi na ako ganito, saka na ako maglilingkod sa Panginoon, pag ganito na ako. Diba, yan ho yun eh. Gusto mong patunayan sa Diyos na karapat-dapat ka na. Pero pakinggan niyo ho ako. Hindi mo ho kayang takbuhan ang iyong kasalanan at hindi mo kayang kaaktayatin ho ang kabanalan ho ng Diyos. Bakit ho masakit tanggapin ho ito? Kasi gusto ho natin, lagi ho tayo ho yung bida sa sarili ho nating kwento. Gusto nating sabihin, na kaya ako naligtas. Kasi binago ko ang buhay ko. O kaya ako tatanggapin ng Diyos kasi iniwan ko yung mga bisyo ko. Let me break your heart with the truth. Your transformation doesn't save you. Only Jesus saves you. Minsan ang pinakamalaki hong hadlang sa pagpunta kay Jesus ay hindi ho yung mga kasalanan, kundi ang iyong mga mabubuti hong gawa. Mas madali hong lumapit sa Diyos ang isa hong magnanakaw na alam niyang wala siyang pag-asa kaysa isa hong tao ho na relihiyoso na puno ho ng pride dahil dahil sa kanya hong magandang record. Kaya kung nararamdaman niyo ho ngayon, yung bigat ho ng inyong kabutihan, di ba mabigat ho yan eh, napasanin yung kabutihan mo. No? Pasan mo, Lord, ito yung kabutihan ko. Sabi ho ni Paul, na-miss daw ho ng Israel yung blessing kasi they were ignorant. Kaya ang tanong ko sa inyo, are you making the same mistake? No, tinitingnan mo ba ang Diyos? Tinitingnan mo ba siya na konti lang? Na ang Diyos ay slightly better than you? No, ang Diyos, God is holy. He is holy. And because He is holy, your only hope is not your performance, kundi ho yung provision ho ng Diyos. Gusto sabihin sa bawat isa, Christ is the end. No, si Kristo ang katapusan ng kautusan. I want that to sink in. Kaya ho, isuko mo na yung career mo bilang sarili mong tagapagligtas.
pumikito tayong lahat, pag nating intindihin ang bawat isang mga katabi natin. Isuko mo na yung pag-aayos mo sa sarili mo. No, bago ka lumapit sa Diyos, pinipilit mong ayusin mo na sarili mo bago lumapit kay Jesus. Ito ho yung hamon ko sa inyo. Will you stop the quest? Will you stop the impossible climb? Titigilan mo na ba yung imposible na pag-akyat mo para abutin ng Diyos? Sabi ho ng Romans 10:8, the word is near you. It's on your lips. It's in your heart. You don't need to go to heaven to find Him. He already came down to the dirt of your reality. You don't need to dig into the grave to find hope. He already conquered the grave for you. Yung katwiran ho na hinahanap mo ay hindi inaakyat. Hindi ho ito hinuhukay. Hindi ho ito binabayaran. Ito ho ay tinatanggap. Kaya ho, gusto kong hamunin ang bawat isa ho sa atin, stop the religious game. No, stop the I'm okay mask. Kasi baka ho kaya andito ho kayo ngayon, no, taon-taon ka nagsisimba, pero hanggang ngayon, ang tiwala mo ay nasa sarili mo pa rin. Ang tiwala mo nasa religion mo pa rin. Ang tiwala mo ay nasa kabaitan mo pa rin. Pakinggan niyo ho, Israel was religious and they were lost. They had zeal and they were judged. Dahil ho yung zeal, yung sigasig na wala hong katwiran ni Kristo, ay isa hong apoy na susunog lang sa iyo sa dulo. Eh bakit mo patitiisin ang bigat ng pagsisikap kung mayroon ng tagumpay para sa iyo? Iba bakit mo pasusubukang bayaran ng utang na binayaran na ng Panginoon sa krus sa pamamagitan ng kanyang dugo? Jesus is enough. In Jesus, the striving ends. In Jesus, the burden ends. In Jesus, the guilt ends. In Jesus, the impossible quest ends. Kaya kung nararamdaman mo sa puso nyo, yung diin ho ng banal na spirito, banal na spirito ho yan. Huwag nyo hong labanan. Huwag nyo hong pairalin yung pride ninyo. Huwag nyo hong sabihin, kaya ko pa to. Kasi yung admission of weakness is the beginning of God's strength. Admission of sins is the beginning of God's righteousness. Ito ho yung dahilan kung bakit ho napakasakit ho ng Romans 10 para ho kay Paul. Kasi ho kita niya ho yung mga taong mahal niya na nagpapakamatay ho sa pagtakbo sa isang paraan na wala naman hong patutunguhan. Ayoko hong mangyari yun sa inyo. Kayong iyak ko sa puso ko. Nandalangin ko sa Diyos. Maunawaan ho natin ang katwiran ho ni Kristo ay hindi ibinibigay sa tao na nakasurvive sa lahat ho ng pagsubok sa sarili niyang lakas. Ito ay ibinibigay sa taong nagsabing, Panginoon, pagod na ako. Hindi ko na ho kaya, suko na ako. Mabigat ba yung puso mo? Hayaan mo lang. Hayaan mo na huwag mong hayaan na yung araw na ito ay lumipas nang hindi mo tinapos ang iyong pakikipagbuno sa Diyos. Yung pakikipaka mo para maging mabuti sa sariling paraan na isang pakikidigma laban sa biyaya ng Diyos. Kaya sumuko ka na, itaas mo na yung white flag mo, yung puti mong bandila. Kaya kung ikaw ay narito ngayon at nararamdaman mo yung hapdi ng pagkatalo,
Kung sawa ka na sa pagpapanggap na perpekto ka, pakinggan mo ang boses ni Jesus. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ngayon, anak, hindi mo kailangang umakyat, bumaba na ako. Hindi mo kailangang magbayad, binayaran ko na. Alika, magpahinga ka sa akin. Alika, magpahinga ka sa akin. Come to me and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Ang katwiran ni Kristo ay sapat na. Sapat na para sa iyong kahapon. Sapat na para sa iyong ngayon. At sapat na para sa iyong bukas. Jesus is enough. Christ is the end. Can we just pray? Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Damin ko na naging mayabang ako. Nakala ko na kaya ko. Kaya ko hong iligtas ang aking sarili. Sa aking kabutihan. Pero ngayon, Panginoon, nakita ko na hindi ho ako sapat. Salamat dahil bumaba ka para sa akin. Salamat dahil namatay ka. Pinako sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Salamat dahil muli kang nabuhay para bigyan ako ng katwiran. Kayo na po ang aking maging tagapagligtas at Panginoon. Sinusuko ko na ang aking pagsisikap at magtitiwala lang ho ako sa inyo. Kayo aking Panginoon, Panginoong Jesus. Amen. Before we close in a prayer, maaari ho bang awitin lang ho natin yung taon ho ng pagsuko. And as we come to God, as a village, sa paglapit ho natin sa Diyos bilang isa hong village, 23 years na ho tayo. I know about you, pero ako alam ko that na ho tayo, sobrang natin komportable. Tumatawag ho ang Panginoon. Tumatawag ho ang ilang. Tinatawag ho tayo ng ilang, ng wilderness. Kasi pagdating ho sa wilderness, lahat ho ng yabang natin, lahat ng meron ho tayo, lahat ng achievements ho natin, uhubaran ho tayo ng wilderness. At meron ng 3 bagay na matitira. Paghubad na ho tayo at nandun ho tayo sa ilang, 3 bagay ang hahanapin ho natin. Ang gutom, ang uhaw, ang Diyos. Kaya ho, ang dalangin at panawagan at lakbayin ho natin ngayong taon ay tawagin ho tayo ng Diyos sa ilang. Lahat ho tayo. Nang siyang makita ho natin ang pangangailangan natin na ang gutom ko at ang aking uhaw ay Diyos lang ang makakasapat.
sa awa mong nahaya sa krus. Doon na nagsimula ang lahat, hindi sa aking kabutihan, kundi sa biyaya mong sapat. Dugo ni Kristo ang nagligtas sa pusong patay sa sala. Ako'y tinawag mula sa dilim, sa buhay na may pag-asa. Dahil ako'y tinubos lang at binawan ng sala, ang buhay ko'y sa iyo na. Ito ang taon ng pagsuko, kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog, banal sa iyo'y kalugod-lugod. Hindi para kitain ang iyong pag-ibig, kundi dahil ito'y tinanggap ko na. Binabago ng Espiritu ng Diyos. Ito ang taon ng pagsuko. Binabago mo ang isip ko sa liwan ng iyong salita. Hindi na ayon sa mundong ito, kundi sa kalooban ng Ama. Sa katawan ni Kristo ako'y bahagi, tinawag upang magmahal. Paglingkod ng may kababaang loob, sa lakas na ikaw ang nagbigay. Sa pag-asa'y magtitiis, sa panalangin ay tapat. Dahil si Kristo ang aking lakas. Ito ang taon ng pagsuko, kay Kristo ang buong buhay ko. Isang buhay na handog,
Salamat o sa inyo, O Diyos. Salamat o, Panginoong Jesus, napakabuti ho ninyo. Salamat o sa inyo, aming Diyos na tagapagligtas. Salamat o, Panginoon, napakabuti ho ninyo. Salamat o sa pag-aalay ng inyong buhay sa krus. Salamat o sa pagdanak ho ng dugo ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ng Diyos na tumawag sa mga bituin sa kanilang mga pangalan. Ang Diyos na gumawa ng kalangitan na bayubay sa krus. Inagupit hanggang sa maglabasan ng kanyang mga buto. Matanggal ang kanyang mga kalamnan. At makita ang kanyang natutunaw na puso. Nagpapalo ng tambo sa ulo. Pinugbog ng isang batalyon. Hanggang sa ang buto'y magkalinsad-linsad. At sa sobrang pagkabugbog, hindi makilala kung siya'y tao. Pinutungan ng ng tinik. Tinanggalan ng saplot. Ubot-hubad. Sa gitna ng maraming tao. Ang Diyos na lumikha sa'yo. Ang Diyos na lumikha sa'yo. Niluhan-luhan at pinagsapalaran ng tunika. Iniangat sa krus. Ubot-hubad sa kahihiyan sa gitna ng karamihan. Tinis niya lahat ng hirap dahil mahal ka. Dahil mahal ka. Dahil ikaw dapat ang pinarusahan doon. At sa ikatatlo ng hapon, dumilim ang Golgota. Sinabi mo, tapos na. Doon nalagot ang iyong hininga. Nahati ang telon sa templo ng kabanal-banalang dako. Binuksan ang kalayaang lumapit sa banal na dako ng Diyos. Sa sandaling iyong pinatawad ang ating mga kasalanan.
Ibinaba po, Panginoon, ang inyong katawan. Pinasok sa yungib. Sinarhan. Matapos ang 3 araw ay nakita ng isang babae. Nawala na doon ang iyong mga labi. Ikaw nga'y nabuhay na maguli. At totoo nga, na ang kamatayan na inyong tinalo dahil sa inyong kamatayan. At sa lalim mo ng pag-ibig ninyo sa amin, ng aming mga kasalanan, na sino mang sasampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos. Salamat, O Panginoon, dahil kayong Diyos na hindi nahuhuli. Dahil sa loob po ng 23 taon, Panginoon, ng The Avenue Village, tinawag mo kami, tinipon mo kami, sinustain mo kami. Salamat o sa inyo. Ngunit ang mga anibersaryo, O Diyos, ay hindi lamang pag-alala ng kasaysayan ng inyong mga ginawa ho sa amin. Kundi pagdinig sa banayan niyong tinig na maririnig lamang ho namin o lahat ho ng aming pagpapanggap ay binabaho namin sa inyong paanan. O lahat ho ng aming kayabangan, katalinuhan at alam, Panginoon, ay binaba namin ho sa inyo. Muli mo kaming kausapin. Muli ho mo kaming apuyan. Tinataas ko sa inyo, Panginoon, ang inyong mga lingkod, Panginoon, ng mga pastor, Panginoon, ng village. Kasama ang kanilang mga manggagawa, O Diyos, Panginoon, at ang bawat isa sa amin. Muli mong pag-apuyin, Panginoon. Bigyan mga pangitain, Panginoon, para sa inyong kaharian. Bigyan mo kami ng mga totoong pangarapin, Panginoon naming Ama. Buhayin mo ang aming mga kabataan, O Diyos. Magkaroon ho sila ng sarili hong tayo, Panginoon. Sarili hong pananampalataya at pagkakilala ho sa inyo. Sarili hong paglilingkod, Panginoon, na nag-uumapoy, Panginoon. Salamat ho sa inyo. Tinataso namin kayo, Panginoon, ng mga hindi namin kasama ngayon. Abutin ho ang inyong kamay, Panginoon, ng mga pangangailangan ho ng bawat isa na narito, Panginoon, mga pang-araw-araw ho nila at ang mga alalahanin ho nila. Abutin niyo ho sila, aming Ama. Pagpalain, Panginoon, ang katugunan sa mga ito. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, ang katugunan sa aming mga dalangin. Mangyari ho ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, kagaya ng sa langit.
samahan niyo ho ang bawat isa sa amin ng pag-iwahiwalay. At Panginoon, ang mga handog, mga ikapo, mga pag-ibig ho na bigay ho sa inyo. Gamitin mo, Panginoon, sa inyong kaharian. Salamat po. Buklurin niyo ho ang village, Panginoon, ng pag-ibig, pagmamahalan. Sa pangalan ng Panginoon sa aming Diyos, tagapagligtas. Amen at amen. Sambahin ng Panginoon, purihin. Palakpakan ho natin muli ang Panginoon.